Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan at patuloy po kasama pa rin natin Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Ano ha? Naiwan po yung tanong at inyo pong reaksyon. May kinalaman po sa nabanggit ni Kong Dante, Senator Bongbong? Nakalimutan ko na. Nagkasiyahan kasi tayo rito habang nag-break. Nakalimutan ko na rin eh. Hindi, ang sinasabi natin, paano marireconcile yun? Ano? Ang CCT, 46 billion yata kung susumahin natin. Nagsimula yan noong 2010 ng 25 billion. At bawat taon ay umaakyat hanggang sa 2015, nasa 65 billion na ang ginagastos. Pero kaya naman, nung simulang-simula, halimbawa, gamitin natin na halimbawa yung CCTs, ay sa umpisa, nung pinag-aaralan namin, yung unang taon na budget ni President Aquino, ay nakita na namin mga problema sa implementasyon dahil, halimbawa, sa CCTs, hindi dinaan sa local government. At hindi namin malaman kung saan nakuha yung listahan ng mga magiging beneficiary ng CCTs. At marami tayong nakikita na binibigyan ng CCT ang mga may trabaho naman, yung iba wala mang anak, yung iba hindi naman talaga mahirap. Hindi nga malaman kung saan nanggaling ito. Hindi, meron silang pang matuwid dyan, Senador. Kasi daw, hindi namin ipadadaan sa local government. Kasi, alam mo naman, pagkaya na inapolitika, siyempre sila yung gagawa ng listahan. Puro bata-bata system. Hindi ganito yung gusto namin maging panuntunan. Ito yung kanilang katwiran. May dahilan din, ngunit madali namang bantayan yan eh. At maraming, halimbawa, ang DSWD, pag mag-i-implement ng CCTs, paano nila malalaman kung sino ang mahirap, sino ang mga nangangailangan? At ang DSWD hanggang region lamang yan. Ngunit ang LGU hanggang barangay, may opisyal na elected official. At ang trabaho ng isang local government executive, wala nang ginawa yan kundi gumawa ng listahan ng mga naghihirap para alam namin pagka nung governor ako, alala ko that meron kami isang file na sa halos bawat sitio, bawat barangay, bawat bayan, bawat lungsod, may listahan kami, yung mga talagang nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng atensyon. Kaya sana naman, ginamit man lang yun. Madali namang bantayan yun pagka lalo na kapag meron kayong mga tauhan sa lokal, alam naman nila kung sino yung mga political indigent, yung tinatawag political appointee, political na ganito. At pwede namang iwasan yan basta't bantayan na mabuti. At kaya naman, ang nangyari, kaya naman siguro, ay sa kalaki-laki ng ginagastos ng pamahalaan, 65 billion nga sa taong ito, ay hindi umuurong ang poverty rate, hindi umuurong ang unemployment rate, hindi umuurong ang mortality rate sa ating mga ospital, na yun ang dapat na tinutugunan ng CCT. Kaya siguro, pag-aralan uli natin, hindi lamang yung programa, at kung hindi yung ating pag-implement ng dapat siguro, Senador, pag-aralan talaga. Kasi doon sa salita pa lang pantawid Pag sinabi mo kasing pantawid, transitional ito Parang tentative ito O sige, naitawid mo nga. Pagdating dun sa kanya, hindi pa siya masyadong nakakahakbang. Kumbaga sa isang batang nag-aaral pa lang na maglakad, pinabayaan mo na. Ang tendency, Senador, baka bumalik uli yun sa kanyang pinanggalingan. Sa makatwid, naitawid mo lang, pero wala tayong masyadong na-accomplish. Doon sa pagtatawid na yon at doon sa pagkatawid niya at yung alalay na dapat na ibigay mo, doon ba maraming o malaki ba yung pagkukulang doon sa aspeto na yun? Sa palagay ko, kasi dapat ang pantawid, ng kagaya nga nasabi, transitional, dapat may tutunguan yan. At may darating ang panahon na bibitawan mo. Dahil hindi naman pwede, basta't habang buhay na, basta't nagbibigay lang ang gobyerno ng benepisyo doon sa taong. Kailangan maghanap din siya ng trabaho, kailangan din tuparin niya yung mga pangangailangan ng kanyang pamilya, yung mga pangangailangan ng kanyang komunidad. Ito'y laging dito nagiging problema na pagkatapos ang unang sa simula na pagbigay ng CCTs, ano ngayon? Hindi naman maaari hanggang kamatayan ganun na lang ang gagawin. Wala ka bang nakikitang exit program sa kanila? Dapat makahanap ng trabaho, dapat makahanap ng mas magandang sitwasyon na hindi na mangailangan
nitong tulong ng gobyerno na ito. Katulad na isang batang naglalakad pa lang, meron siyang andador. Alam mo naman yung andador, ikaw gumamit ka rin naman ng andador, pareho tayo nun eh. Ngayon, pag inalis mo na yung andador, senador, abay, kinakailangan matatag na yung tuhod niya. Kasi pag alis nun, baka mami masubsubuli yun. Wala tayong masyadong naging tagumpay doon sa programa na yun. So ano ang... ako, gusto ko na sanang itanong, kaya lang si Jen na magtatanong kasi nun eh. Ang sabi Sige, niya, ikaw na muna. Di ba, ang isa sa mga nabanggit na magandang punto, sabi unemployment rate, 6% na lamang daw po. Ang sektor naman ng ating manufacturing, 8% mula 2010 hanggang 2014. Tapos, yung daw pong out of school youth children ay 1.2 million na lang, Senator Bongbong. So parang may resulta din daw ho naman eh. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, pinagtatakahan namin. Isang galing yung mga statistic na yan. Dahil, halimbawa, yung 6% na sinasabi ay parang mababa masyado at underreported. Dahil kung pag-aaralan na mabuti, yung klasifikasyon ng unemployed ay binago. Kaya may pagbabago rin sa numero, magiging pagbabago sa numero. Ang pundasyon ng ating ekonomiya ay hindi nabanggit ni minsan, agrikultura. Ayun. Wala tayong narinig na kahit ano tungkol sa agrikultura. At nakakapagtaka dahil papasok ngayon tayo na yung tinatawag na ASEAN integration kung saan ay halos bubuksan na ang merkado ng lahat ng mga kasapi sa ASEAN. At ang unang tatamaan na sektor sa Pilipinas ay ang agrikultura at mukhang hindi pa natin masyadong napaghandaan. Ngayon, kung maalala ninyo, bawat taon dito sa administrasyon na ito ay ipinangako sa atin na self-sufficient na tayo sa bigas. At ang nangyari, imbis na naging self-sufficient tayo, ay pataas ng pataas, palaki ng palaki ang importasyon ng bigas. At hindi natin nakikita, wala tayong naririnig na mga programa na mga gustong gagawin ng pamahalaan na tulungan ang agrikultura. Kaya't yun ay kinagugulat din ng marami dahil alam naman natin na karamihan ng mga mahirap sa Pilipinas ay magsasaka. Kaya't kung tayo ay tutulong sa mahirap, siguro isang sektor yan na dapat natin bigyan kaagad ng pansin dahil ito sa palagay ko kung tawagin na ay nasa krisis na ang sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Isa sa binanggit niya, Senador, kung i-relate natin sa kuryente, merong isang sitio na binanggit niya sa bandang Mountain Province yata ito na nabiyayaan na sila ng kuryente. Alam ko positibo naman talaga yun sapagkat kahit sino naman sitio ang mabigyan ng ilaw, malaking bagay naman yun. Ang problema, mukhang hindi nabanggit sa pangkalahatan, na tayo ang pinakamataas na ang singil sa kuryente naman. Kung ang pag-uusapan, parang nga sa buong mundo yata tayo na yung pinakamataas. Dapat siguro, hindi lamang yung nailawan mo ang isang sityo, kung hindi, isang malaking tungkulin din siguro na dapat ipaalala sa ating mga namiminuno na, teka muna, paano naman yung paggamit ng kuryente? Bakit naman tayo ang pinakamataas sa buong daigdig? Kung hindi man sa buong Asya lang. Hindi ba dapat tiningnan din ng Pangulo, Senador, na kung paano yung rationalization ng presyo ng kuryente? Yun na nga ang aking sinasabi kanina, ay meron merong halimbawa na isang sityo. Kagaya na sabi mo, wala naman masama, mabuti malaking pagbabago yan na pagka nadalhan na ng kuryente ang isang sityo. Ilang libong sityo ang nasa Pilipinas. At alam natin, hanggang ngayon ay may brownout na halos 8 oras sa Mindanao, araw-araw. Sa Visayas, meron 3-4 na oras na brownout. Dito sa Luzon, medyo ligtas pa tayo. Pero lagi tayong sinasabihan na mag-ingat at maghanda dahil baka magka-brownout din dito. Kaya yun yung sinasabi ko nga, maraming mga ipinakitang halimbawa na specific doon sa isang lugar, doon sa isang tao. Pero hindi natin masyadong narinig kung ano ang naging epekto sa buong madla, sa buong Pilipinas. Ang sabi nila, Jen, indication na yung maraming palakpak. Pero yung marami raw palakpak, Senator, galing din yata sa business sector. Mukhang yung business sector yata ay napaligaya yata. Pero nakalimutan yata yung higit na nakararami na mga kababayan nating nakalupasay pa rin sa hirap. Kagaya ng... po yung Executive Director ng MBC, Kong, ha? Ano sabi? Yung
yung Makati Business Club, di ba? Sabi mukhang kapuri-puri daw po yung ginawa ni Pangulong Noy sa sektor ng pagnenegosyo. Pero Jen, mukhang maring banggitin ni Senador Bong. Mukhang hindi yata nabanggit na yung foreign direct investment natin na medyo maganda na sana nung umpisa. Halos kalahati yata inilabas. Ano kaya naging dahilan nun, Senador Bong? Dahil isinama sa foreign direct investment, ang dun sa numerong yun, hindi ang dapat ang pagka-foreign direct investment, yung nangangapital, yung nagdadala ng pondo galing sa ibang bansa at nangangapital ng isang malaking negosyo, tatayo ng planta, magtatayo ng negosyo. Ang tinatawag na hot money, yung basta't magpapasok lang ng pera, bibili, kikita, aalis din. Hindi walang bagong trabaho, walang bagong negosyo, walang bagong industriya. At ipinagsama-sama na ngayon lahat 'yon. Ay hindi naman yun foreign direct investment. Kaya kailangan ulit balikan itong statistic na ipinakita na sinabi sa atin at tignan natin kung ano ba yung pondo na foreign direct investment na ipinasok na hindi na lumalabas. Pinasok na talaga, hindi labas-pasok para lang kumita. Pagka may pagkikitaan, papasok yung pera. Tapos pag kumita na, ilalabas ulit. Yun ang problema. Hindi natin dapat isama yon sa kalkulasyon pag sinabing foreign direct investment. Mamaya, siguro, Senator at Kong Dante, nagte-text po yung mga reporter ng Senado, BBL daw ho, pakitalakay. Mamaya, usapin ng nabanggitin po ni Pangulong Noy sa kanyang zona ang may kinalaman sa BBL. Sabi po ng ating mga texter, Godayan po, hindi po pare-pareho naman sinasabi niya, pero hindi naman nakikita. Puro na lang salita. Dulce ng May Kawayan, Bulacan. Godayan po, Jen at Kong Dante, ang oo kuya, 40%. Ang hindi po ay 60%. Dahil ang nasihan lang po ay mga malaking businessmen. Ang mga ordinaryong mamamayan, hindi ramdam ang pinagyabang ni Pinoy na pag-unlad. Ivan Zamora, Sultan Kudarat. B, ang sagot ko, hindi ako bumilib. 4898. Good morning po mga sir, Jen at Kong Dante. B, hindi ako believe ang mga nakinabang lang ang mga kritiko ni Pinoy at hindi na banggit yung fallen 44. Next President, Rudy. Ba talaga naman Bongbong. Totoo ba yun? Rudy at saka Bongbong. Mamaya po bago tayo matapos, wag kayong excited. Rudy Duterte ang nakalagay. Rudy at saka Bongbong eh. June Reyes ng Jensan. Hindi ako bumilib sa mga sinabi ni Pinoy sa SONA. Dapat sinabi niya din ang ginawang pagkakamali ng gobyerno niya at humingi ng sorry. Ben Cabornay ng Impanta, Quezon. B, hindi kasi nungalingan, kanyang sinasabi puro pambobola lang. 4023. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.